Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay, mismo sa bibig na po ng ombudsman na si Boying, mga tambay. Ang ombudsman na si Boying na hindi niya po kayang tanggalin sa pwesto bilang Vice President ang VP Sara. Pero sa impeachment po ay doon po sila magtatrabaho umano sa impeachment ng Vice President. Nakita niyo po mga kawalang hiyaan ito umano, ito mahindot na ito. Grabe ang ginawang korupsyon ng administrasyon, nakasama siya ron. Kaya nga po ito inilagay yata talaga sa ombudsman eh. Bakit? Para po ito pangsalag at siyempre proteksyon na mga kaalyadong magnanakaw nila umano. Proteksyon po ito para sa kanila. Hindi kaya, pero pagdating po sa pababagsakin nila, katulad po ng Vice President na magiging presidente ng bansa, ay pipilitin po nilang mawala ito, mga kababayan. Dahil nag-uumpisa na po at mararamdaman na po ng mga Pilipino, next year, sigurado na po ito mga tambay. Bubuksan na po nila ang impeachment dahil po sisilipin na po nila ng sisilipin gamit po si Boying umano, mga kabayan. Ito po ang pahayag ni Boying kahapon mga tambay. Pakinggan po natin no isang araw. Ano yan? Hindi ko pa nakikita yan, pero paakit ko sa opisina bukas para masimulan na. At babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng aking opisina. Tungkol dito, malamang naman yan, fact-finding yan. Magsisimula yan sa fact-finding. Sir, pwede po ba maharap sa mga reklamo at kaso ang isa po Vice President? Ang impeachable officer pwede maharap sa kaso, kaya lang, hindi wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. Impeachable officer yan. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Kung nais daw po nilang mawala sa opisina, ang Vice President, ay siyempre impeachment daw ang gagapat gawin. Ang dapat gawin po impeachment. Hindi po ang sinasabi investigasyon sa kaso dahil hindi po nila basta-basta matatanggal nga naman ang Vice President dahil may immunity po yan katulad ng Presidente. Kung mga kaso-kaso la po gagawin nila, ay hihintayin pa po nila na bumaba sa pwesto ang Vice President para po umusad ang kaso. Pero, ang dapat pong gawin nila ay impeachment. Ang impeachment po ang napakabisa para matanggal sa kapangyarihan. Hindi po ba halatado po sila umano? Nakita nyo po, saan po magmumula unang-una ang impeachment? Hindi po ba sa Senado? Ano po nangyari sa Senado? Sino po ang ipinalit nila? Sino po ang pinalit nila ron na Senate President? Hindi po ba yung gustong-gusto na buksan ng impeachment? Si Wambol University na tinatawag. Hindi po ba? Si Tito Soto. Hindi po ba? Kahit po naka-archive na ang impeachment sa Senado, bubuksan po nila yan. Pwede po nilang buksan yan kahit naka-archive na. Next year, malapit na po, by February, pwede na po nilang umpisahan na naman yan. At, syempre, palalakasin nila kuno. Di po ba? Kailangan nila i-divert. Kailangan pong matutok ang atensyon ng taong bayan sa Vice President sa issue po ng impeachment dahil diyan po nila dadalhin yan umano sa korupsyon ng Vice President. Hindi po dapat dalhin ang issue ng korupsyon sa kanila, sa kanilang kaalyado, sa pamahalaan, sa binagoongang Pilipinas. Kailangan nila iligtas ang mga pangalan na tinatawag ng Vice President na tambaluslos. Saldico, First Lady na nasasangkot din ang pangalan, Sandro Marcos, di po ba nasasangkot din ang pangalan? At syempre po ang Commander-in-Chief na may accountability sa lahat. Kailangan po nilang pagtakpan yan. Pag napabagsak na po kasi nila ang Vice President, tuwan-tuwa na po ang mga demonyo
ng mga politiko umano sa ating bansa. Magdiriwang po ang mga demonyong politiko sa ating bansa pag napabagsak po nila ang Vice President. Dahil makukontrol na po nila lahat. Wala na pong tinik sa lalamunan nila. Sila-sila na po ang maghahari sa ating bansa. Ang mga demonyong politiko umano, mga kababayan. Ganyan po katindi. Nakita niyo po? Kaya nga sinasabi nga po ng Vice President, makakapal na po kasi mga pagbumuka nito, mga hayop na ito umano Ito mga hindot na ito. Makakapal na po. Sobrang kapal na po. At sobrang kademonyohan na po ang mga ugali ng mga taong yan umano. Wala na pong katakot-takot yan. Kahit po sa Panginoon, hindi na po natatakot ang mga hindot na yan umano. Dahil po sa kademonyohan sa kapangyarihan at sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya dito po, ano po sabi ng Vice President? Wala po yan. Hindi naman nila paiging ganyan. Kahit po ipinamumukha na ng Vice President na dinadivert mo lang issue. Kung talagang gusto mo magbukas ng issue, bakit hindi mo buksan ang issue ng iyong anak na wala pang 3 buwan, absuelto na sa issue ng pinagbabawal na damo. High grade na damo galing pa sa ibang bansa. Bakit ayaw mong buksan? At kung talagang nilalabanan mo ang korupsyon bilang ombudsman, bakit ayaw mong buksan, imbestigahan ang isang damokal na korupsyon sa Kongreso? Alam na alam mo ang pasikot-sikot dyan. Ang mga kalikaw ng mga kapwa mo, congressman, dahil napakatagal mo naging congressman, Boying. Hindi po ba? Tumanda na po bilang politiko yan, si Boying. Naging gobernador yan. Di ba? Naging congressman for how many long term? Years. Alam na alam niya, kalikaw ng mga politiko, lalo-lalo sa House of Representatives. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang sinasampahan ng kaso o wala pa siyang iniimbestigahan at kinakasuhan. Wala pa. Wala pa. Lalo-lalo po mga congressman, yung mga kaalyado nila, hindi. Hindi. Kailangan po, nakatutok lang po sila sa mga Duterte, sa kaalyado ng mga Duterte. Yan po tututukan nila. At syempre po, sa mga kabayan, sa mga nagsasabi po ng katotohanan ng korupsyon sa ating bansa, ang mga ang mga talagang nagsasabi na ganito kakurap ang ating bansa, lalo-lalo po si Kiko Barsaga, pinupuruhan na po nila yan. Si Chavit Singson na nagsasabi sangkot sila sa korupsyon, lalo-lalo sa Ilocos Norte, na mga diskaya pa ang kanilang mga contractors, kailangan po sampahan ng mga plunder yan. Hindi po ba? At yung isa naman pong congressman sa Cavite, kababayan niya, kailangan pong patong-patong po na ethics complaint po ang kinaharap niyan. Ngayon, ang Vice President po ay namumuro na po. Talagang gagawin po nila lahat. Ibabalik po nila ang confidential fund ng Vice President. Ngayon, si Boying na po ang ombudsman. Mga kabayan, palalakasin nila ng palalakasin umano ang sinasabing gawa-gawa nila na issue ng korupsyon. Samantalang itong nararanasan natin na mahigit 3 taon na korupsyon nila, hindi po gawa-gawa yan. Trilyon po ang pinag-uusapan dyan. Daan-daang milyon po at napakaraming ghost project at napakaraming palpak na proyekto sa panahon nila. Pero wala pong korupsyon yan na nakikita si Boying umano. Ang tututukan lang po nila dyan ay parang si Napoles lang. Hanggang Napoles lang po. Mahihirapan pong magdawit na mga kaalyado nila. Dahil mismo ang Pangulong Marcos ay dawit din po kay Napoles. Pero ayaw pong buksan ni Boying yan. Ayon mismo yan kay Chavit Singson. Dokumentado yan. Di ba? Pero pagdating po sa mga Duterte, kailangan buksan ng buksan. Di ba? At gamit na gamit pa dyan, yung asong ulol, yung sundalong kanin, umano. Gamit na gamit po. Kaya dito po, mga tambay, wag na wag lang mangyayari ang kasamaan po nila at wag na wag lang magtagumpay. Wag na wag lang po sanang magtagumpay ang kademonyohan nila umano, ang kasamaan nila na binabalak sa Vice President. May pag-asa pa po ang ating bansa na makabangon muli
sa pagkakalugmok, sa pagkakabaon sa Kumunoy. Pagka po ang Vice President, mga kabayan, ay hindi po nila napabagsak. Magiging Pangulo po yan, tuloy-tuloy, ang Vice President. At lahat po ng paglilinis ng korupsyon, lalo-lalo po sa kanila, sa kanilang administrasyon, sa kanilang mga kaalyado, madali na po yan i-abolish at linisin at nakakasiguro tayo baka maibalik pa ang pera ng taong bayan. Pagka si BP Sara po ang Pangulo ng bansa, maibabalik po, malaking porsyento po na maibalik ang pera ng taong bayan. Pag si Vice President po ang Pangulo, hahabulin po yan. Baka pati po si Boying ay maimbestigahan at pati po ang kanyang kapatid, lalong-lalo po sa ginawa nila na kidnapping daw sa dating Pangulo. At baka mabuksan din po ang issue ng kanyang junior sa pinagbabawal na damo. Mabubuksan din po yan. Hindi kaya? Kaya po tatrabahuhin nila ng tatrabahuhin po yan na mapabagsak po ang ating Vice President. Isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na huwag pong magtagumpay ang mga demonyong ito umano. Ang mga nagpakasama at nagpakasilaw sa kinang ng salapi at kapangyarihan. Huwag po sanang magtagumpay ang mga salot at ang mga demonyong ito umano, mga kababayan. Kaya po isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na huwag magtagumpay ang kasamaan ng mga politiko sa ating bansa. Puro pang sariling interest ang kanila pong pinaggagawa ng mahigit 3 taon at gusto nila magpatuloy, mga kababayan. Parang hindi po sila mamamatay ang mga taong ito. Isa lang po ang buhay natin pero ayaw pa nilang maging maganda ang kanilang iiwanang legasiya. Bakit kaya? Anong klaseng mga tao ito? Nasa kapangyarihan ka? Binigyan ka ng tiwala ng taong bayan? O binigyan ka ng tiwala ng COMELEC? Dahil karamihan po ngayon, ang issue po, ang nagbibigay po ng tiwala at posisyon daw ngayon nung pumasok pong Binagoong Pilipinas ay COMELEC. Marami pong binigyan ng posisyon ang COMELEC daw po. Mga hindi nanalo. Isa rin pong issue yan. Natututukan po yan. Kailangan tutukan din po yan ng Vice President kung siya na po ang Pangulo. Ang mga anomalya sa COMELEC. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating po mga dasal at panalangin na wag pong magtagumpay ang mga masasamang balak ng mga demonyong politiko umano sa ating bansa. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagko-comment, like, share, subscribe, thank you rin po. Mabuhay po kayo. At mga katambay, thank you rin po sa mga dasal po ninyo. Tuloy-tuloy lang po tayo. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po ninyo. At ganoon din po mga tambay, tayo po'y manalangin at magdasal nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Thank you po sa inyo pong lahat. At tis lang po mga tambay. Hindi naman po pang forever. Hindi naman po forever ang mga tao na yan. May katapusan din po yan. May awa po ang Panginoon. Ingat-ingat po. Sa muli. Paalam. Bye-bye.